Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto diretso. Ang ating talakayan, ito, dinidma ng Korte Suprema ang petisyon nila Alan Cayetano. Bakit natin sinabing dinidma? O tingnan nyo yung dyan sa DZRH News. SC takes no action on Cayetano Black petition challenging Senate leadership change. O, yan ganyan din ang balita ng DZRH at ng iba pang mga news outlets. Magandang gabi, Kabunyog Elizabeth Agabaw. Ano yan mga kabunyog? Di ba nung kahapon yata yun Kahapon nag-file sila Cayetano sa Supreme Court ng petition. Gusto nila na ang Korte Suprema ay makialam, mag-intervene sa kanilang yung gusot, yung gulo sa awayan yung gulo sa liderato ng Senado. Ang gusto ng kampo ni Cayetano, mag-issue ang Korte Suprema ng status quo ante-order. Ang ibig pong sabihin ng status quo ante-order, kumbaga, dahil ngayon si Gatchalian yung tumatayong leader na ng Senado, ang gusto ni Cayetano, ibalik yung status quo bago yung June 3. Kasi nung June 3, 2026, nag-session ang Senado at nilagay ng mayorya ng Senado si Gatchalian bilang acting Senate President. Siya ang Senate President pro tempore at the same time acting Senate President. Ang gusto ni Cayetano, ibalik doon sa status quo bago yung session na yan nung June 3. Ibig sabihin, yung panahon na siya pa yung presiding ng Senate President. Kaya lang, dapat kung maglalabas ng ganun ang Korte Suprema, dapat kaninang umaga o kaya kahapon para hindi natuloy yung pagpapalit ng liderato kanina. Ay wala hindi naglabas ng status quo ante-order ang Korte Suprema. Ibig sabihin, dinedma, hindi inaksyonan ng Korte Suprema yung petisyon nila Alan Peter Cayetano. Kaya nga, pahiya na naman sila Alan dyan Ang akala nila, dahil naniniwala sila, tama daw ang kanilang argumento, kakampihan sila ng Korte Suprema. Kaya, pipigilan sana nila kanina, yan ang gusto nilang mangyari. Ang ini-expect nila, maglalabas ang Korte Suprema ng status quo ante-order. Kasi kahapon sila nag-file, umaga nag-file sila ng umaga kahapon. Dapat sana, kahapon ng hapon, o kaya kahit kaninang umaga, bago nagsimula yung session ng Senado, ay naglabas na ang Korte Suprema ng status quo ante-order. Hindi sana natuloy yung pagpapalit ng liderato kanina. Pero wala nga hindi naglabas ang Korte Suprema ng status quo ante-order. Ibig sabihin, hindi pinigilan ng Korte Suprema yung grupo nila Gatchalian na magsagawa ng pag-i-elect ng Senate President. Yun ang gustong pigilan nila Cayetano kasi alam nilang si Villanueva nandun na sa grupo nila Gatchalian Gusto nilang pigilan kanina, last minute gusto pa rin nilang pigilan. Pero ang pag-asa na lang talaga nila, Korte Suprema. Kung naglabas ang Korte Suprema ng status quo ante-order, favorable sa kanilang petition, sana susundin naman yan ng kampo nila Gatchalian Susundin nila yan. Kaya lang wala. Bakit hindi naglabas ang Korte Suprema? Unang-una kasi, kung makikialam ang Korte Suprema, lalo pat napakainit na issue na yan, political question kasi yan Ang issue kasi kung sino ba ang dapat mamuno sa Senado, kanila yan na issue. Dapat ang mag-resolve niyan Senado. Political question yan. Hindi siya justiciable question. Hindi dapat makialam ang Korte Suprema diyan.
kung makikialaman ang Korte Suprema, napakalala na dapat ng sitwasyon at saka mayroong grave abuse of discretion. Wala namang nakita ang Korte Suprema na grave abuse of discretion, kaya hindi nakialam ang Korte Suprema. Hinayaan na lang ng Korte Suprema na iresolba ng Senado yung usapin na yan. Kasi internal sa kanila yan. Political question yan. Kaya tama rin sa isang banda yung ginawa ng Korte Supremang hindi sila nakialam. At maganda naman ang kinalabasan kanina. Pero kung ang Korte Suprema ay nakialam kanina, hindi maganda kasi lalabas niyan. Nakialam ang Korte Suprema sa isang internal na usapin. Yun sana ang gustong mangyari nila Cayetano. Nagpapakampi na sila sa Korte Suprema. Ito kasing kampo ng mga pro-Duterte, laging papunta sa Korte Suprema. Pagod na ang Korte Suprema sa kai-entertain ng mga petitions nila. Si Sara, sila Bato, si Digong, lahat sila papunta ng Korte Suprema. Ang dami ng mga petitions na final ang mga pro-Duterte. Lahat na lang linalapit sa Korte Suprema. Kahit yung simpleng impeachment ni Sara, maaalala natin yung sa House Justice Committee, pumunta pa rin ang kampo ni Sara sa Korte Suprema tungkol doon sa issue ng Justice Committee. Ito na naman, nandiyan na naman sila Cayetano, pumunta na naman ang Korte Suprema. Talagang, kaya lang, salamat na lang at ang Korte Suprema ay hindi nakialam. Tama lang yun. At sa ngayon, ang gagawin na ng Korte Suprema, malaki ang posibilidad, idideklara ng Korte Suprema na moot and academic na yung petition nila Cayetano. Moot and academic na yun eh. Bakit moot and academic na? Ay wala na. Nakakuha na ng 13 sila Gatchalian, inelect na si Gatchalian bilang Senate President na, hindi na lang acting Senate President. Mayroon na silang sapat na bilang para mag-elect ng Senate President. So ano pang issue nila Cayetano? Moot and academic na yun. Kaya sa tingin ko, ang gagawin ng Korte Suprema doon, i-dismiss na yung petition nila Cayetano. Na yun? Malamang i-dismiss yan sa issue ng mootness. Ibig sabihin, moot and academic. Wala nang issue kasi tapos na. So bakit pa i-resolve ng Korte Suprema yon? Masyado nang abala sa kanila yan. Pwedeng i-resolve yan ng Korte Suprema kahit moot pa. Ang sasabihin yan, transcendental importance. Pero hindi na kasi maaabala pa ang Senado doon. I-dismiss na yan ng Korte Suprema. Ang magiging ground sa malamang yan, moot and academic. Kasi tapos na. Wala naman ang issue. Okay, so yan mga kabunyog, mga kabayan, ang ating naging topic sa talakayan natin dito sa Veritas. Lagi po ninyong subaybayan itong bago kong social media platform, Veritas YouTube channel. Subscribe na po kayo at mag-follow na rin po kayo sa Veritas Facebook page. Magandang araw po sa inyong lahat. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.